Ay kale, panibagong araw, panibagong adventure na naman sa ating spearfishing adventure. At tara, samahan niyo akong sumisid at panoorin yung ganda sa ilalim ng karagatan. Ang gamit pala natin ngayon is itong DDS Monoroller na 100cm. At maganda yung spot dito guys sa Diana. At baka tumaas yung expectation nyo. Pag high tide lang dito maganda maligo. Pero kapag low tide naman, maraming bato at mahirap din maligo. Kaya ito at nagpe-prepare na tayo ng ating diving gears para maya-maya is ready din tayong sumisid. At eto, habang pupunta pa lang tayo sa ating spot, nag-reload na tayo. Gumamit tayo ng assist rubber dahil sobrang tigas nito kapag mano-mano mo siyang i-load. Sobrang sakit din sa kamay at sa dibdib. So let's go, let's go! Ito yung ating warm-up dive dito sa mababaw na part para makondisyon yung ating baga tsaka yung ating katawan. Nakapag-grunting din tayo dito para at least may ma-attract tayo na mga isda dito sa mababaw. Usually mga rabbit fish or mga samaran yung nanditong isda. Pero iba yung na-attract natin ngayon. Sobrang laking pawikan. Ayan. Hello Mr. Turtle. Kaya yung na-attract natin ngayon. At hindi lang pala siya. Meron din pala siyang kaibigang pagong na nasa likod niya. Medyo maliit lang. Ayun. Next dive natin. Pumana na ako dito ng isang checkered snapper. Yan. At yan yung naging unang isda natin. Ito na sana yung pangalawang isda natin. Isang GT or isang talakitok or trevally. Kaso kinabos yung ating line. Medyo sumabit siya doon sa ilalim ng ating spear gun. Sayang. At eto yung susunod na dive natin, hindi ko na kinat yung video para makita nyo yung buong detalye ng ating bawat pag-dive. Okay. Meron pa tayo dito sa babang bahay ng Nemo. Yan, pagbaba at pagbaba natin, nag-grunting talaga tayo para maka-attract tayo ng mga pelagic fish or yung mga malalaking gumagala. Pero sa napapansin ko, walang pinakatakutan yung mga bait fish natin or yung maliliit na isda dito sa harapan. Kaya alam kong baka wala pang umaligid na malalaking isda. Maya-maya lang pag-check ko ng aking relo is nasa 1 minute and 20 seconds na yung ating oras sa ilalim. At naisip ko rin na baka may dumating, sumabit ulit yung ating line, kaya nag-test fire tayo dito at tinira natin yung kahit maliit na isda lang na nandito sa harapan natin. Kaya eto, yun nangyari. Tinamaan natin guys, headshot. At ito yung sumunod nating isda. At sa dive na to, wala man tayong napanang isda, pero grabe guys, na-amaze ako sa ganda ng mga maliliit na mga isda. Pinaikutan ako ng mga grupo ng iba't ibang mga isda. No, tingnan nyo guys. Ang ganda. Grabe, grabe. At eto na yung last dive natin. At nangihinayang talaga ako. Yan, inangat ko na yung spear gun ko dahil malayo pa lang. Nakita ko na yung Longnose Emperor na kapalapit sa atin. Kaso nga lang medyo mailap siya. At hindi pumunta sa ating tamang range para tirahin siya. Nag-grunting pa ako saglit at nag-hand sign, nag-speed sign para mas ma-attract siya, kaso hindi talaga siya ma-attract. Parang sanay na siya sa mga gantong senaryo ng buhay niya. Siguro may mga experience na tong rugso na to. At lalo pa siyang lumayo dahil meron isang rabbit fish or mabyar na sobrang bilis lumangoy papunta sa atin. At yun, siya na lang yung pinuha natin kaysa wala tayong may angat sa surface. At yun yung naging last na isda natin ngayong pag-dive natin. Alright. At eto, ang ganda ng kulay niya guys. Grabe, napaka-vibrant ng color kapag nasa dagat pa talaga yung isda. Malaki na rin to at mag-iisang kilohin na. So, ayun. Right. Hanggang dyan lang muna. Let's go, let's go.